Ang pinakamasarap na recipe ng gulay na nagawa ko. Sisimulan ko ang recipe na ito sa pamamagitan ng paghiwa ng dalawang patatas sa ganitong paraan. Pagkatapos ilagay natin sa isang kawali. Magdagdag ng tubig at hayaang maluto. Susunod hihiwain ko ang isang karot at ilalagay ko na rin sa kawali at hayaang maluto. Maghiwa tayo ng cauliflower, gaya ng ginagawa ko. Wala akong duda na magugulat ka sa resulta nito. Ito ay isang kasiyahan pagkatapos gawin ang recipe na ito. Susunod maghihiwa din ako ng isang buong broccoli at idagdag sa kawali, at lutuin. Magdadagdag ako ng isang kutsarita ng asin. At bago ko makalimutan, sabihin mo sa akin kung saang lungsod mo kami pinapanood para mabigyan kita ng espesyal na shoutout. Ang shoutout ngayon ay para kay Rodel Manalili na taga San Juan, Batangas, at kay Nilda Solomon na taga Pangasinan at kay Sally Garcia na taga Malabon at para kay Spy X Manitik na taga Japan. Natutuwa akong nasiyahan kayo sa aming mga recipe. Hiwain natin ang isang sibuyas sa napakanipis na hiwa sa ganitong paraan. Sa isang kawali, maglalagay ako ng kaunting olive oil. Idagdag ang sibuyas, at hayaan itong maprito. Maghiwa din tayo ng red bell pepper sa maliliit na cubes. At gisahin ko sa kawali. At gawin ang parehong bagay sa isang yellow bell pepper. At ilalagay ko rin sa kawali. Timplahan ng isang kutsarita ng asin. Kalahating kutsarita ng black pepper. At isang kutsarita ng oregano. Gawin ito sa iyong bahay at pagkatapos ay bumalik dito upang sabihin sa akin kung ano ang iniisip mo. Sa ibang lalagyan, maglalagay ako ng 3 itlog at 5 tablespoons na oil. Duda ako na nakagawa ka na ng ganitong recipe. At magdadagdag ako ng 100 mililitro ng gatas, isang kutsarita ng asin, at kalahating kutsarita ng black pepper. Gumagamit din ako ng 150 gramo ng wheat flour at parsley. Gamit ang ilang sangkap makakagawa tayo ng napakasarap na recipe na magugulat ka. Ngayon ilagay namin ang mga gulay na niluto kanina sa kawali. Ngayon ay idaragdag ko ang mga bell peppers na may sibuyas na pinirito namin kanina. Sigurado akong magugustuhan ito ng lahat. Pagkatapos, idagdag namin ang pinaghalong itlog na ginawa namin. Magdagdag din ng cherry tomatoes sa panlasa. At pati mozzarella sa panlasa. I-bake natin ito sa 356 degrees Fahrenheit sa loob ng 40 minuto. At handa na ang aming recipe. Tingnan kung ano ang kasiyahan. Ito ay isang magandang opsyon para sa buong pamilya. Sana ay nagustuhan mo ang recipe na ito. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang ngayon. At bago matapos ang video, pakisuyong mag-follow at mag-like at mag-follow na din sa aking Facebook at YouTube channel. May video doon na mapapanood nyo ng libre. Maraming salamat. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Ingat kayo palagi.